Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. You are so beautiful and sexy. Bulalas ni Elena pagkatapos niya nitong maayusan. Halos lantad na ang likuran niya at 2 pulgada na lang ang haba niyon bago maabot ang tuhod niya. Nakapuso din ang mahaba niyang buhok at naglagay siya ng light makeup. Thanks. Ikaw din napakaganda mo ngayong gabi at matutuwa si Sandro niyan sa'yo. Nakangiting tugo niya. Nakasuot si Elena ng sleeveless na kulay kremang satin dress na pilamutian ng maliliit na perlas at beads na hanggang baba ng tuhod nito iyon. I'm sure Jackson will so happy to see you. Tiyak luluwa ang mga mata noon sa kaseksehan mo. Bigla itong natigil sa sinasabi nito. Oops, sorry, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin nito nang mabanggit nito ang pangalan ni Jackson. Okay lang sa akin kahit banggitin mo pa ng paulit-ulit ang pangalan niya, sabi niya. Tiwala naman siya na nakarecover na siya ng kaunti dito. Iyong paalala ko sa iyo ha. Huwag mong kakalimutan. Ipakita mo kay Jackson na matapang ka. Na hindi mo siya kailangan. Sabi pa ni Elena. Tumangutango na lang siya kahit ang totoo kinakabahan siya sa muli nilang paghaharap ng asawa. Kailangang maka-attend si Jackson dahil maraming mga kaanak ng investor ang imbitado sa engagement party na iyon. Nila na Elena at Sandro. Nasa bulwagan na sila sa isang 5-star hotel sa Makati at marami ng bisita ang nakaupo doon. Ang iba doon ay hindi niya kilala. Bakit wala sila Lola Maria? Tanong niya kay Elena. I didn't invite them. This is our engagement. As you can see, walang matatanda dito. Natatawa na sabi nito. Nilingan niya ang paligid na mga ito para mga dalaga at binata lang ang imbitado. Maupo ka na muna dito, tatawagan ko lang ulit si Sandro. Kanina pa kasi niya hindi sinasagot ang tawag ko. Sabi nito at iniwan siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nangangati ang kanyang mga kamay na tawagan ang numero ni Jackson. Balita niya mula kay Elena na nakauwi na si Jackson galing California. And when the opening party was about to start, parang tumigil ang pag-inog ng mundo niya nang makita niya si Jackson. Papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakasuot ito ng black tuxedo and that makes him more attractive at na magtama ang kanilang mga mata. Halos hindi na siya kumurap. Bumilis din ang pintig ng puso niya na para bang may naghahabulang daga doon. Gustong-gusto na niya itong habulin ng yakap at magkukusang halikan ito dahil sa sobrang pananabik niya dito. Pero kaagading nawala ang kanyang tuwa nang hindi na niya mahagip si Jackson sa kanyang paningin dahil mukha ni Sandro ang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Napakurap siya kung si Jackson nga ba talaga ang nakita niya kanina. Hi, nakangiting bati ni Sandro sa kanya. Nakasama na nito ngayon si Elena at nakayakap si Elena dito. Tinabihan siya ng dalawa. Malakas na nagsalita ang isang MC sa mikropono sa stage na kinatatayuan nito habang binabati nito ang mga nagsidatingang mga bisita. Hindi siya mapakali sa kanyang kinaupuan na para bang pakiramdam niya. Hindi siya masaya na naroon siya at kahit makailang beses nang nagpapatawa ang MC ay hindi halos siya tumatawa. May isang tao lang ang kukumpleto sa kanya at labis siyang nangungulila dito. Walang iba kundi si Jackson. Nakailang kurap na rin siya upang pigilan ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. At nang hindi na siya makatiis, nagpaalam na siya kay Elena na magtutungo muna siya sa comfort room. Pero hindi talaga doon ang punta niya. At lumabas siya ng bulwagan dahil pasikip ng pasikip ang dibdib niya. Hindi na niya kaya pa ang mga nangyayari. Patakbo siya nagtungo sa madilim na bahagi ng building na iyon upang doon niya ibuhos ang kanina pa niyang pagtitimpi. And when she about to cry, nakita niya ang isang figura ng isang lalaki at na mapagsino niya ito kung sino.
Walang iba kundi si Jackson. Nakatayo ito habang naninigarilyo. Nakatingin lang ito sa mga puno. Mukhang napapadalas na itong manigarilyo, kaya malaya na niya itong nakikita. At dahil sa liwanag ng ilaw sa isang poste, gustong-gusto na niya itong yakapin pero nagpipigil siya. Jackson, bulong niya sa pangalan nito. Alam niyang naririnig nito iyon, but he refused to look at her. Wala sa sariling nagkusang lumapit siya dito, and she was 5 steps away from him. I thought nagkamali ako ng tingin kanina. Bakit hindi ka umuwi ng kondo? Anong pinagkakaabalahan mo sa mga nagdaang araw? Was it because of the business? Sana tumawag ka man lang sa akin. Diretsyong sabi niya na may kalakip na pagtatampo dito. Napabuntong hininga naman si Jackson. Hindi ko ugaling magsabi sa ibang tao. Malamig na sabi nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon niya ulit narinig ang boses nito. Pagkatapos ng 1 linggong higit, ngunit nadurog naman ang puso niya sa narinig. Itinuturing siya nitong ibang tao. Nasaktan siya sa sinabi nito na para bang pinamumukha nito sa kanya na wala siyang karapatang magtanong. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang mga nangyari sa akin sa mga nagdaang mga araw? Wala siya nakuhang salita sa sinabi niya at mukhang wala itong interes sa kanya. Ipinagpatuloy na lang nito ang pagtititbuga ng sigarilyo nito habang ang isang kamay nito ay nakapamulsa. Taking things seriously? Makahulugang sabi nito. Naguguluhan na tinitigan ulit niya ito. Hindi kita maintindihan. Klaruhin mo nga ang sinasabi mo para malaman ko naman. Galit na wika niya. You are being so unfair to me, Jackson. May bahid ng pagtatampo na sabi niya ulit dito. What were you thinking about while you waited all alone? He asked at binaliwala lang nito ang sinabi niya. Why do you call Jackson? Just when I thought that you are being nice, you go right back to your usual self. What's with you? Still there's no was answer. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na huwag maiyak. Kahit papaano ayaw na niyang maging kawawa sa harapan nito. Gusto ko nang malaman ang kasagutan mula sa iyo. Kung ano ba talaga ang plano mo sa ating dalawa. Jackson, this is a serious things. At naguguluhan na ako. Please, I want to know. Napabuntong hininga ulit ito at saka siya tiningnan. Malamig ang mga mata ni Jackson. All right. We will talk about that later in my condo. Just don't bother to come near me again and pretend that we didn't know each other just for this night. Do you understand? Napaawang ang labi niya sa sinabi nito at nang wala na itong makuhang sagot sa kanya ay iniwan na siya nito. Para itong hangin na dinaan lang siya at nang mawala na ito, doon na din nanubig ang kanyang mga mata. Ano kaya ang pag-uusapan nila mamaya? Palalayain na ba siya nito? Habang hawak-hawak niya ang kanyang dibdib na lalong sumisikip iyon, nag-uunahan naman ang luha sa kanyang mga mata. Paano niya malalampasan ang kabiguan na ito? Nasa loob ng ilang buwan na pagsasama nila, naroon ang pagbabago-bago ng pag-uugali nito. Naroong nagagalit ito sa kanya o kaya minsan naman, napakamaalaga nito at maalalahanin sa kanya. Nagulat siya na may yumakap sa kanya, and that sense was very familiar. Tiningala niya ito at hindi nga siya nagkamali. Si Sandro nga ito. I heard everything. Bulong nito sa kanya. Sandro, pwede kang umiyak sa balikat ko kung makakapagbigay ito sa iyo ng kapanatagan. Pagkasabi nito napahagulhol siya ng tuluyan sa dibdib nito. Ang lahat ng kumpiyansa sa kanyang sarili na hindi siya iiyak sa muling pagharap nila ni Jackson ay parang pader na natibag. I'm sorry. Nabasa ko pa ng luha ko ang damit mo. Sabi niya na mahimasmasan siya at kumala sa yakap dito. It's all right. Nakangiting tugo naman ito. Bakit ka nga pala nandito? Kapag Juan ay tanong niya. Nagkibit naman ito ng balikat. Gaya mo, gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin.
Sabi nitong bumuntong hininga pa. Nagtataka siya kung bakit nasabi nito iyon. Pero wala na tayo sa isla na mas masarap ang hangin doon. Protesta naman ni Eunice. Tumawa naman ito ng mahina. I know. Hindi mo nakuha yung sinasabi ko. Babe, are you there? Boses naman ni Elena na mukhang papalapit sa kanila. I'm sorry. You can hate me after this. Anong? Pagkasabi niyong bigla siya nitong kinabig at inilapit ito ang mukha nito sa kanya, na halos gahibla na lang ang buhok ang pagitan ng mga mukha nila. Eunice? Sandro? What is this all about? Rinig niya ang karalgal sa boses ni Elena. Hindi siya nakakilo sa ginawa ni Sandro at nang bitawan nito ang mukha niya, doon lang siya napabaling ng tingin mula kay Elena. Dahil sa ilaw na tumatama sa mukha nito, nakita niya ang pagtataka, pagkagulat at pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanila ni Sandro. What you saw is just true. Wika naman ni Sandro na nagpamulagat sa kanya. Nagkatitigan sila ni Sandro na para bang sinasabi nito na makipag-cooperate na lamang siya. Eunice, totoo ba nakita ko? Muling tanong ni Elena sa kanya. Tiningnan niya ito at walang salitang lumabas sa kanya dahil naguguluhan siya sa mga nangyayari. I don't understand. How did it happen? Naguguluhan na tanong nito habang isa-isang naglaglagan ang luha sa pisngi nito. Elena, it is... I'm sorry. I thought I love you. Wika naman ni Sandro. I tried so many things. But, hindi natuloy ni Sandro ang anumang sinasabi nito. Nang isang malakas na sampal ang tumapo sa pisngi nito mula kay Elena. Naririnig mo pa ba ang sinasabi mo? You can't fool me around. Ano you love me? Please babe, don't do this to me. Pagmamakaawa ni Elena. We can't. And will never be. Sabi naman ni Sandro at hinawakan nito ang mga braso ni Elena. Look, ginawa ko naman ang lahat pero habang patagal tayo ng patagal, mas lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko at masasaktan lang kita. Dahil lamang sa kagustuhan ng mga magulang ko, kaya kita pakakasalan. I know that will unfair to you. Tinanggal ni Elena ang mga kamay ni Sandro sa braso nito. No! Hindi ako naniniwala sa iyo. It is because of this woman? Duro naman sa kanya ni Elena. Kaya ba kayo nag-aaway ni Jackson sa isla? Ay dahil sa kanya? So lahat ng sinasabi mo sa akin ay puro mga kasinungalingan lamang. Na kaya naging malabo ang relasyon ninyo ni Jackson. Ay dahil may relasyon kayo ni Sandro. At nahuli kayo sa akto ni Jackson. Galit na sabi ni Elena. At madiin siyang tinitigan nito. Ang dating kilala niyang Elena ay naging tigre na ngayon. Walang kasalanan dito sa Eunice. Huwag mo siyang sisihin. At ngayon pinagtatanggol mo na siya, Sandro. Please, ako ang may mali dito. Because I'm falling for her. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Sandro. Hindi niya alam kung para kanino siya maaawa sa mga sandaling iyon. At sa pag-amin ni Sandro nang nagugustuhan siya nito. Parang nagkatotoo na nga ang mga plano ni Jackson na paghiwalayin ang dalawa dahil si Sandro na mismo ang nagkusang bitawan sa Elena. Ngunit hindi siya natutuwa sa kanyang nasaksihan. Mabilis na nakalapit sa Elena sa kanya at akmang sasampalin siya nito nang may mga kamay na pumigil dito. Please, Elena. Si Jackson na nasa likuran pa pala ni Elena. Mga walang hiya sila. Niloko nila ako. Hagulhol na sabi nito. Come on. Let's get out of her. Baka may makapunan na nagkakagulo dito. Sabi ni Jackson at pilit na inilayo nito sa Elena. I don't care. All I want is Sandro. Don't lower yourself to someone who doesn't value you. Galit na sabi ni Jackson. Tila nahimasmasa naman sa Elena sa sinabing iyon ni Jackson. At parang may kumudlit sa puso niya sa mga katagang iyon ni Jackson. At nakapagtataka na hindi nito sinugod si Sandro. Hindi pa tayo tapos. Babala ni Elena kay Sandro. At mabilis na ikinaya naman ni Jackson sa Elena paalis. Nasasaktan siya sa pinapakita ni Jackson kay Elena. Kung paano ito nag-alala kay Elena ay wala siyang panama.
At alam niya na mahal talaga ni Jackson si Elena. Nanghina ang mga tuhod ni Eunice pagkatapos mawala sa paningin nila ang dalawa at kaagad naman siyang inalalayan ni Sandro. Sandro, what is this all about? Mahinang tanong niya dito. I'm sorry. I explain it to you later. Gusto ko nang umuwi. Ihatid mo na lang ako sa kondo. Nanghihinang sabi niya kay Sandro. Hindi ito sumagot bagkus inilalayan siya makatayo at makaalis sa lugar na iyon. Hanggang sa makasakay siya sa kotse nito. Walang salitang namutawi sa bibig nila habang binabaybay nila ang kondo ni Jackson. Wala ng luha ang ibabagsak pa ang kanyang mga mata dahil kusa na ding iyong napagod. Kailangan niyang magpakatatag at mapagtanto niya na hindi sa lahat ng gusto niya ay mapapasa kanya. Mabilis na umibis sa sasakyan si Eunice mula sa sasakyan ni Sandro pagkarating niya sa harap ng condo building ni Jackson. Pack your things and get out of Jackson's condo. I'm willing to help you. Pahabol na makalabas ito ng kotse. Tinitigan naman niya si Sandro. Simula na magtapat ito sa kanya sa isla, ay ilang na siya dito. Salamat pero kailangan ko muna mapag-isa. Sabi naman niya. Wala nang dahilan pa para bumalik ka pa roon. Please Sandro, bigyan mo muna ako ng katahimikan. Si Elena, paano mo nagawang iwan na lang siya ng ganon? I know. Kaya nga hinayaan ko muna siya na makapag-isip-isip bago ko siya kausapin ulit. Ayusin mo muna ang gulong ginawa mo. Tinitigan siya nito na waring nagmamakaawa. Sure, pero sana magbago ang isip mo. Hihintayin kita dito. Tinalikuran na lamang niya ito at nagtatakbong tinungo ang elevator. Nang makapasok siya sa condo unit ni Jackson, ay laking gulat niya na makita niya ito sa sala at printing nakaupo sa couch habang hawak-hawak nito ang wine glass. Lumingalinga muna siya sa paligid dahil baka nandoon si Elena pero wala ito. Nagtama ang mga mata nila, ngunit saglit lang siya rin ang una nagbaba nito. Pinagpatuloy na lamang niya ang paglakad papasok sa kwarto niya. Pero nakakailang hakbang pa lamang siya nang magsalita ito. Why don't you sit down first and celebrate our victory? Sarkastikong sabi nito. Tao pa ba talaga ito? Tanong ng isipan niya. Tuwang-tuwa pa talaga ito sa paghihiwalay ng dalawa. Paano niya hinayaan na mahalin ang lalaking katulad nito? Ikaw na lang, wala ako sa mood. Sabi niya at muling naglakad. Sit down and join me. Mariing utos nito. Huminga siya ng malalim at sinunod na lamang niya ito. Kailan pa niya hindi sinunod ang mga iniutos nito. Hindi naman siya nanalo dito. Hindi na lamang siya nakipagtalo dito. Umupo na lang siya sa harapan nito. What now? May importante pa ba tayong pag-uusapan maliban sa selebrasyon? Sarkastikong sabi niya. Hindi ito nagsalita. Muli nitong kinuha ang kopeta at nagsali ng 2 alak at ibinigay sa kanya. At muli nitong sinimsim ang alak nito. Wala ako sa mood makipag-inuman sa'yo, Jackson. Sabi niya at hindi kinuha ang ibinigay nito sa kanya. A glass of wine never killed anyone. Napabuntong hininga siya. All right, if you say so. Sabi niya at kinuha na lamang ang alak kay Jackson. Let's toast, sabi nito. Kinakabang inubos naman ni Eunice ang kanyang baso at ibinuhos ang sarili ng isa pa, habang si Jackson ay humihigop ng kanya. Kinuha ni Jackson ang isang sobre mula sa mesa at tumingin sa kanya. Ito ang tseke para sa iyong sweldo. Sa pagkakataong ito naramdaman niya na ito na talaga ang katapusan. Inabot nito sa kanya ang envelope. Ngunit hindi niya ito binuksan. May bumara sa kanyang lalamunan at pakiramdam niya ay tila pa na rin ang salita nito. Bakit hindi mo binubuksan yan? May mas nakaka-interes pang dokumento ang nariyan sa loob. Nakangising sabi nito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya iyon at binuksan. Parang anumang oras nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata. It was a divorce paper. Tiningnan niya si Jackson, ganoon pa rin ito, parang wala dito ang kanyang nararamdaman kapag tuluyan na siyang nakapirma.
Hindi mo ba naisip na ang iyong desisyon ay hindi maliit na bagay? Desidido akong lalaki. At ako ang taong kinukuha ko kung anong gusto ko. You can either accept that or you can fight it. What for Jackson? Hindi ba't nakasaad sa papel na ito ang divorce? Why do I need to stay with you? Pinakatitigan naman siya nito. I already told you, I want to keep you. If even you are divorced. Hanggang kailan? Hanggang gusto ko. Maikling tugo naman ito. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Hindi niya talaga siya mahal. And it doesn't mean kapag nagsawa na ito sa kanya, he could just easily dump her. Parang gusto niyang sumigaw at umiyak ng sabay. Ngunit wala siyang sinabi at napatahimik sa kanyang paghihirap. Dahil sa inis ni Eunice, pinirmahan na lamang niya ang dokumento at marahas na ibinalik iyon kay Jackson. Noon nais niyang maging may bahay siya nito. Malamang matutuloy na ang binabalak nitong pakasalan sa Elena. Dahil sa inis, idinaan na lamang niya ang pag-inom ng alak na gaya ng ginagawa niya noong naghihinagpis siya sa loob ng kondo na wala ito. Katahimikan ang pumagitna sa kanilang dalawa habang siya ay titig na titig sa glass wine sa lamesa na parang nandoon lahat ang mga solusyon sa problema niya. Alam niya nakatitig lamang si Jackson sa kanya. Pero wala na siyang pakialam kahit makita nito ang paghihirap ng damdamin niya. Huwag mong gawing tubig ang alak. Naningkit ang mga mata niya. Pakialam mo ba? Wala ka ng pakialam sa kahit anong gawin ko. Wala ka namang pakialam sa akin, hindi ba? Bakit, Jackson? Wala ba talaga akong kunting puwang sa puso mo? Matapang na tanong niya at sinalubong niya ang mga titig nito. Ganoon naman ang mga mata nito na kasing lamig ng yelo. Hindi mo alam kung gaano ako kalungkot habang naghihintay ako sa pagbabalik mo. Ni minsan ba naalala mo din ba ako? Alam kong wala akong karapatan na mag-demand. Pero sana naman kahit kunting pag-alala, maibigay mo man lang yun sa akin. You're a cold-hearted and selfish jerk. Galit na sabi niya habang nag-uunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. At itinakip na lamang niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mukha at umiyak ng tuluyan. Napamura naman ito. Narinig niya ang sabi nito at marahas na tumayo dala ang dokumento. Iniwan siya nito at tinungo ang silid nito. Hilong-hilo na si Eunice dahil sa dami ng alak na nainom niya. Kung kaya't malakas din ang loob niya na pagsalitaan si Jackson dahil sa tulong ng espiritu niyon. Kahit mapait ang alak na ininom niya, wala pa rin panama sa pait ng kapalaran niya. Naging manhida din ang katawan niya. She wanted to forget everything. Isinandala lang niya ang kanyang sarili sa headboard ng couch at marahang pumikit dahil nakaramdam na siya ng hilo. Pero kagyat na napamulat siya ng mga mata nang tumunog ang kanyang cellphone. Noong una nag-aalangan siyang sagutin iyon. Pero dahil makulit ang caller, kinuha na lamang niya iyon sa kanyang bag na dala niya kanina sa engagement party. Nang tingnan niya iyon si Sandro ang caller. Paano nito nakuha ang number niya? Sinagot niya iyon. Sandro, sabi niya. Nandito ako sa labas ng kondo ni Jackson, sa mismong tapat ng kondo niya. Nagulat siya sa sinabi nito. Paano din itong nakapasok sa building? At paano nitong nalaman ang floor ng kondo ni Jackson? Anong ginagawa mo dyan? Mahinang tanong niya baka marinig ni Jackson. Susunduin kita. Sandro, umalis ka na. Hindi mo alam ang gulong pinapasok mo. Please, nakikiusap ako sa'yo. Nahihintakotang sinabi niya. No, I have this feeling na you're in danger. Please come out now. Pagkasabi niyong pinatay na nito ang tawag. Napatingin agad siya sa pinto nang marinig ang doorbell niyon. Paulit-ulit na kinakalabit nito iyon. Mulit muli siyang nakaramdam ng takot. Alam niyang si Sandro iyon. Natatakot siya dahil nandoon si Jackson. At baka magpang-abot na naman ang dalawa. Napatayo siya at pilit na binabalanse ang sarili na huwag matumba at tunguhin ang pintuan. Who is that? Mula sa kanyang likuran nagsalita si Jackson. Nilagpasan siya nito at tiningon nito ang pintuan. Pero bago pa man makalapit ito, ay pinigilan na niya ito.
Jackson, no. Galit na tiningnan siya ni Jackson at hinawakan siya sa braso ng madiin. Do you often inviting someone here while I'm in California? I think I need to replace all the security downstairs for their negligence. Kung sino-sino na lang ang pinapapasok mo dito. No, Jackson. Sabi niya at umiling-iling. I can already see how dirty you are. Sabi nito at ibinilya siya nito sa couch. Napahiga siya sa lakas ng pagkakabalya nito sa kanya. Mabuti na lang at malambot ang couch, kung kaya't hindi niya gaanong ramdam ang pagkakabagsak niya. Iyon nga lang parang mas lalong naalog ang ulo niya doon. Anong ginagawa ng isang katulad mong trespasser dito sa harap ng kondo ko? Sarkastikong narinig niya na sabi ni Jackson. I'm going to take Eunice with me. Sabi naman ni Sandro. Nakita na lang niya sa kanyang harapan si Sandro. Pero bago pa man siya mahawakan ito, ay kaagad na pumugit na sa kanila si Jackson. Binabalaan kita. Kapag hindi ka pa umalis sa kondo ko, mapapatay kita. Banta ni Jackson dito. Let her go. She doesn't deserve you. And who do you think you are to decide? She is my wife, so back off. Alam kong hindi mo siya mahal. Bakit hindi mo na lang siya hayaan na makaalis sa puder mo? Pinakawalan ko sa Elena dahil totoo ako sa sarili ko. At sana ganoon ka din. Lumapit ng husto si Jackson at hinawakan nito si Sandro sa magkabilang kulyuhan nito. At isinandal nito sa kalapit na pader.